Filipino 4, Quarter 3, Week 3. Talambuhay. Kataga o inklitik, patalastas, at bahagi ng aklat. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa talambuhay at kataga o inklitik, patalastas at bahagi ng aklat. Mga kasanayan. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Hula sport. Pagmasdan ang mga larawan. Sa bawat larawan ay kailangang makapag-isip kayo kung sino ang kilalang tao ang naiisip niyo kapag nakita ang mga ito. Maaaring atleta ng Pilipinas o ng ibang bansa. Para sa unang bilang, sino kaya ang iyong naiisip? Tama! Heidelin Diaz. Pangalawa, sino kaya ang inyong unang naiisip? Magaling! Manny Pacquiao. Pangatlo, sino kaya ang inyong unang naiisip? Mahusay! Efren Bata Reyes. Pang-apat, sino kaya ang inyong unang naiisip? Napakagaling! Wesley So. At panglima, sino kaya ang inyong unang naiisip? Magaling! Alex Ayala. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ang glossary ay listahan ng mga salitang ginamit sa aklat na may kahulugan batay sa kung paano ginamit sa aklat. Ito ay matatagpuan sa huling bahagi ng aklat. Samantalang ang diksyonaryo ay isang aklat ng may nakatalang mga salita ng isang partikular na wika. Ang mga salita ay nakaayos ng paalpabeto at nakasaad din kung paano ang bigkas ng salita. Tinatawag din itong talahuluganan o talatinigan. Tala salita. Bago basahin ang talambuhay, magtala ng kahulugan ng mga salitang nakasaad sa bawat bilang mula sa diksyonaryo at mula sa glossary ng anumang aklat. Para sa unang bilang, atleta. Ano kaya ang kahulugan nito mula sa diksyonaryo at mula sa glossary? Magaling. Kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay isang taong nagsasanay at lumalahok sa mga paligsahan ng sports. Kahulugan naman mula sa glossary. Taong may kasanayan sa larangan ng palakasan o pampalakasan. Pangalawa, ginto. Ano kaya ang kahulugan mula sa diksyonaryo at mula sa glossary? Mahusay. Kahulugan mula sa diksyonaryo. Isang mahalagang metal na kulay dilaw at ginagamit sa paggawa ng alahas at medalya. Kahulugan mula sa glossary. Simbolo ng tagumpay o unang gantimpala sa isang paligsahan. Pangatlo, medalya. Ano kaya ang kahulugan mula sa diksyonaryo at mula sa glossary? Magaling. Kahulugan mula sa diksyonaryo. Bilog na metal na ibinibigay bilang parangal o gantimpala. Kahulugan mula sa glossary. Palatandaan ng pagkapanalo o karangalan ng isang paligsahan. Pang-apat, pesas o dumbbell. Ano kaya ang kahulugan mula sa diksyonaryo at mula sa glossary? Mahusay. Kahulugan mula sa diksyonaryo. Kagamitang bakal na ginagamit sa pagbubuhat upang palakasin ang kalamnan. Kahulugan mula sa glossary. Kasangkapan sa ehersisyo na ginagamit ng mga atleta sa pagsasanay.
At panglima, pondo. Ano kaya ang kahulugan mula sa diksyonaryo at mula sa glossary? Napakahusay. Kahulugan mula sa diksyonaryo. Halagang salapi na inilaan para sa isang layunin. Kahulugan mula sa glossary. Suportang pinansyal o kabuuang salapi na ginagamit sa pagsasanay o programa. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin, pagtatalakay sa talambuhay ng taong nakapag-ambag sa lipunan. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ngunit, ano nga ba ang talambuhay? Ang talambuhay o biography sa Ingles ay isang salaysay o kwento tungkol sa buhay ng isang tao. Ipinapakita nito ang mahalagang pangyayari mula sa kanyang kapanganakan, paglaki, edukasyon, trabaho, mga nagawa, at minsan pati ang kanyang kamatayan. Ngayon ay pag-aralan natin ang talambuhay ni Heidelin Diaz. Bakit siya sumikat? Si Heidelin Diaz ay isang Pinay weightlifter na naging kampiyon sa 2020 Tokyo Olympics sa kategorya ng Women's 55 kg weightlifting event noong July 26, 2021. Simula noong 1924 nang sumali ang Pilipinas sa Olympics ay hindi pa nakakakuha ng gintong medalya ang bansa, pero winakasan ito ni Heidelin Diaz. Sino siya? Lumaki si Heidelin Diaz sa Zamboanga City. Sa edad na 11 ay nagsimula na siyang maglaro ng weightlifting. Siya ay nagsanay sa Philippine Air Force at dito na siyang nagsimulang magtagumpay sa mga pambansa at international na kompetisyon. Noong 2008, sa edad na 17, si Heidelin Diaz ay nagwagi ng kaniyang unang medalya sa Southeast Asian Games sa Thailand. Ngunit, hindi ito naging madali para kay Heidelin. Maraming mga pagsubok at paghihirap ang kaniyang naranasan
upang maabot ang kaniyang mga pangarap kasama na ang pagkakaroon ng mga injury at ang kawalan ng sapat na pondo upang magpatuloy sa kaniyang paglalaro. Ano-ano ang mga nagawa niya sa ating bansa? Una, siya ang unang Pilipinong babae na nagwagi ng ginto sa Olympics. Sa Tokyo Olympics 2020, nagwagi si Heidelin Diaz ng ginto sa Women's 55 kg weightlifting competition. Pangalawa, nagwagi ng iba't ibang medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon. Bago ang kaniyang tagumpay sa Olympics, nagwagi rin si Heidelin ng mga medalya sa iba't ibang kompetisyon tulad ng Asian Games, Southeast Asian Games, World Championships at iba pa. Pangatlo, ambassador para sa kalusugan at fitness. Bilang isang fitness advocate, ginampanan ni Heidelin ang papel bilang ambassador para sa kalusugan at fitness ng bansa. Nagbigay siya ng mga seminar at lektura tungkol sa tamang nutrisyon at kasanayan sa pag-ehersisyo sa mga kabataan at sa mga komunidad sa buong Pilipinas. Pang-apat, pagtitiyak ng kagalingan ng mga atleta. Bilang miyembro ng Philippine Weightlifting Association, nagbibigay si Heidelin ng suporta at inspirasyon sa mga kasamahan niya sa pagsasanay at pagpapalakas lalo sa weightlifting. Panglima, pagiging inspirasyon sa mga Pilipino. Dahil sa kaniyang mga tagumpay, naging inspirasyon si Heidelin ng maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan na nais magtagumpay sa kanilang larangan. Para sa kasunod na bahagi, ano ang mga aral sa buhay ni Heidelin Diaz? Una, determinasyon at pagsisikap. Si Heidelin ay nagpakita ng matinding determinasyon at pagsisikap sa kaniyang pangarap na magwagi sa Olympics. Ito ay isang mahalagang aral na magpakita ng dedikasyon at pagsusumikap sa kung anumang gusto mong makamit sa buhay, gaano man ito kahirap. Pangalawa, kaya mong magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon at kahirapan, hindi sumuko si Heidelin at patuloy na lumaban hanggang sa makamit niya ang tagumpay. Ito ay isang mahalagang aral
na kailangan nating tandaan na maaari tayong magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pangatlo, pagiging inspirasyon sa iba. Si Heidelin ay naging inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo, lalo na sa mga kabataan at mga Pilipino na gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Ito ay isang mahalagang aral na maging inspirasyon din sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa at pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid natin. Pang-apat, pagmamahal sa bansa. Siya ay nagpakita ng pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng kaniyang paglaban sa Olympics at pagiging isang mabuting halimbawa sa mga kabataan. Ito ay isang mahalagang aral na mahalin natin ang ating bansa at magpakita ng pagmamalasakit sa mga tao sa paligid natin. Hindi naging madali ang mga dinanas ni Heidelin Diaz bago siya nakilala sa buong mundo. Simula pagkabata, marami ng mabibigat na pagsubok ang pinagdaanan niya, lalo na sa weightlifting. May mga pagkakataong nais na niyang sumuko, ngunit ang mga pagsubok na ito ang humubog sa kaniya lalo patungo sa pagiging kauna-unahang Filipino Olympic champion. Sa kasalukuyan, si Heidelin ay isa sa mga itinuturing na bayani ng Pilipinas dahil sa kaniyang tagumpay sa sports at sa kaniyang pagiging inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita niya na kahit isa siyang babae ay makakapag-ambag pa rin siya sa lipunan. Pinatnubayang pagsasanay. Tala-isip. Tukuyin ang hinihingi ng sumusunod batay sa binasang teksto. Para sa unang bilang, saan lumaki si Heidelin Diaz? Tama! Si Heidelin Diaz ay lumaki sa Zamboanga City sa Mindanao. Doon siya nagsimula sa simpleng pamumuhay kasama ang kaniyang pamilya. Pangalawa, paano siya sumikat sa buong mundo? Tama! Sumikat siya sa buong mundo matapos niyang manalo ng gintong medalya sa weightlifting sa Tokyo 2020 Olympics, ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics. Pangatlo, ilang taon siyang nagsimulang mag-weightlifting? Magaling!
Nagsimula siyang mag-weightlifting sa edad na 11 taong gulang. Ginamit pangaraw niya noon ang mga improvised barbell na gawa sa mga lata at bakal. Pang-apat, saan siya nagsimulang magsanay ng weightlifting? Mahusay. Nagsimula siyang magsanay sa likod ng kanilang bahay sa barangay Mampang, Zamboanga City, gamit ang mga simpleng kagamitan at tulong ng kanyang pinsan. Panglima, ano ang mga pagsubok na dinanas niya sa weightlifting? Mahusay. Kakulangan sa kagamitan at pondo sa kanyang pagsasanay at paghihirap sa pandemya, kung saan napilitan siyang magsanay sa ibang bansa nang limitado ang tulong. Pang-anim, ano-ano ang mga nagawa niya sa ating bansa? Magaling. Nagbigay siya ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics. Itinaguyod niya ang women empowerment na kaya rin ng mga kababaihan ang mga larangang dati para lamang sa kalalakihan. Pang-pito, ano ang pinakagusto mo sa mga nagawa niya sa ating bansa? Bakit? Napakahusay! Pinakagusto ko ang pagbibigay niya ng karangalan sa bansa at ang pagsilbing inspirasyon sa lahat ng Pilipino. Dahil ipinakita niya na kahit galing sa simpleng pamilya, kayang abutin ang tagumpay sa tulong ng tiyaga, panalangin at disiplina. Pang-walo, ano-anong mga aral sa buhay ang gusto mong gawin? Bakit? Napakagaling! Huwag sumuko kahit nahihirapan. Dahil tulad ni Heidi Lee, gusto kong makamit ang tagumpay sa sarili kong paraan at makatulong sa pamilya at sa bayan. Pang-siyam, bilang isang bata, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Tama! Sa pagsisikap sa pag-aaral, pagtulong sa kapwa, at pagmamalaki sa pagka-Pilipino. At pang-sampu, paano mo tinitignan ang mga babae matapos mong mabasa ang talambuhay ni Heidi Lee? Magaling! Nakikita ko na ang mga babae ay malakas, matatag at may kakayahang magtagumpay katulad
ng mga lalaki. Ipinakita ni Heidelin Diaz na ang tagumpay ay walang kasarian. Ang mahalaga ay ang puso, sipag at determinasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Dumako na tayo sa ikalawang aralin, ang kataga o inklitik, patalastas, bahagi ng aklat. Pagprosesong pag-unawa. Power suri. Tignan ang mga larawan mula sa patalastas. Pagmasdan ang mga nakasalungguhit na salita at intindihin kung ano ang ibig sabihin nito. Para sa unang bilang, basta sakit ng katawan, #laban lang alaksan. Bukod sa sumusuporta, meron ding nag-aalaga, katulad ng Unilab. Pero kailangan may dream ka talaga. Ang alagang Unilab, kasama ko noon pa. Ako pa ba? Basahin muli. Basta sakit ng katawan, #laban alaksan. Bukod sa sumusuporta, merong nag-aalaga, katulad ng Unilab. Pero kailangan may dream ka. Ang alagang Unilab, kasama ko noon. Ako pa? Tanong, kung wala ang mga inklitik, may naibaba sa kahulugan ng mga pangungusap? Inklitik, aralin natin. Ito ay tinatawag ding kataga. Ito ay bahagi ng pananalitang pang-abay. Ito ay maikling salita o kataga na walang kahulugan sa kanilang sarili. Subalit, nakapagpapabago ito ng kahulugan sa pangusap.
Mga halimbawa: mga inklitik: ba, raw, lang, pa, yata, din o rin, na, pala, naman, nga, kaya, lamang, man, kasi, tuloy, daw, muna. Kanina, sa pangusap na bukod sa sumusuporta, merong ding nag-aalaga katulad ng Unilag. Paliwanag: ang ding ay nagpapahiwatig ng pagdaragdag o inclusion. Ipinapakita nito na bukod sa isang bagay o sumusuporta, may isa pang bagay o nag-aalaga na kasama sa listahan. Kung wala ang inklitik, nawala ang ideya ng pagdaragdag. Parang simpleng pagsasabi na may nag-aalaga pero hindi na malinaw na ito ay karagdagan sa naunang binanggit. Mga halimbawa ng inklitik na gamit sa pangusap. Una, si Heidi Linlang ang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng medalya sa Olympics. Pangalawa, ang Pilipinas lamang ang nakakuha ng gintong medalya, wala nang iba. Pangatlo, ikaw na nga ang bagong kampiyon. Pang-apat, gaano man kahirap ang dumbbell ay kinaya ko pa rin. Panglima, ako pa ba ang magpapahuli? Talakay naman natin ang patalastas. Ito ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon, nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radyo, pahayagan, magazine, o billboards. Maaring ito ay nakasulat o nakalibag sa isang dyaryo, magazine, polyeto, at iba pa. Ito ay maaari ding verbal, kung saan ginagamit ang boses upang ihayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling at SOCMED. Layunin nito na hikayatin ang mga nanonood o mga nagbabasa na bilhin ang produkto o serbisyo o kaganapan. Dumako na tayo sa bahagi ng aklat, glossary at bibliografiya. Maliban sa mga patalastas sa radyo, telebisyon, social media, application at iba pa, makakakuha rin tayo ng mga impormasyon sa aklat.
aklat ay may iba't ibang bahagi na nakakatulong sa atin sa paghanap ng impormasyon. Marami ang bahagi ng aklat na magagamit natin sa iba't ibang hangarin. Mahalagang malaman natin ang mga ito upang magamit ng wasto. Mula sa pabalat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, paunang salita, at iba pa. Tatalakay natin ngayon ang glossary at bibliografiya. Una, glossary. Ito ay tinatawag ding talahulugan dahil tala o listahan ito ng mga salitang may kahulugan. Ito ay naglalaman ng mga mahirap na salitang ginamit sa aklat na nakaayos ng paalpabeto. Ang kahulugan ng bawat salitang nakasulat ay binibigyan ng kahulugan ayon sa pagkakagamit sa aklat. Ito ay makikita sa huling bahagi ng aklat. Pangalawa, bibliografiya. Ang bibliografiya naman ay talaan ng mga aklat, artikulo o babasahin mula sa mga aklat, periodicals o internet na pinagsanggunian ng author upang mabuo ang aklat. Nakaayos din ng paalpabeto ang mga ito. Ito rin ay matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng aklat. Pinatnubayang pagsasanay. Power-isip. Batay sa mga tinalakay, sagutin ang mga sumusunod. Bilugan ang angkop na enklitik, sapat lang sa bawat pangusap. Para sa unang bilang, basahin at sagutin mo ito. Magaling. Hindi lamang si Heidelin Diaz ang nahirapan, kundi ang mga coach niya. Pangalawa, basahin at sagutin mo. Tama. Sa bawat laban, may kaba pa rin akong nararamdaman. Pangatlo, basahin at sagutin mo. Mahusay. Lalo ko pang naramdaman ang pagiging babae ko nang kuhanin ako sa patalastas ng produktong pampaganda. Pang-apat, basahin at sagutin mo. Tama. Sa bawat hirap ko sa pagbubuhat ng weightlift, tuloy lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Panglima, basahin at sagutin mo.
Magaling! Bago ako lumaban, nagdarasal muna ako. Pang-anim, basahin at sagutin mo ito. Mahusay, mahirap, talagang maging atleta. Pang-pito, basahin at sagutin mo. Mahusay, minsan kahit gusto kong matulog, hindi pwede. Pang-walo, basahin at sagutin mo. Napakagaling! Iniisip ko na kahit babae ako ay kaya ko pang gawin ang lahat. Pang-siyam, basahin at sagutin mo ito. Mahusay. Ang buhay atleta ay isang malaking sakripisyo. Ako pa ba ang susuko? At pang-sampu, basahin at sagutin mo. Napakagaling! Kung laban, edi laban na talaga. Wala nang atrasan. Para sa kasunod na bahagi, glossary at bibliografiya. Hanapin ang kahulugan ng sumusunod na salita sa glossary sa anumang aklat. Huwag kalimutan ang bibliografiya ng aklat na pinagkuhanan ng glossary. Sagutin mo ang mga ito. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito.
Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka rin ng iyong guro para sa gawaing ito. At para sa panghuling bahagi, gagabayin ka rin ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Para sa titik A, balikan muli ang talambuhay ni Heidelin Diaz. Magtala ng 5 katangian na hinahangaan mo sa kanya. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. Para sa titik B, itala ang sarili mong pakahulugan sa inklitik o kataga. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Para naman sa titik C, paghambingin ang glossary at bibliografiya na bahagi ng aklat. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pagninilay sa pagkatuto. Para sa titik A, ano ang mga aral na napulot mo sa talambuhay ni Heidelin Diaz at nais mong gawin? Magtala lamang ng 3. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pagsusulit. Para sa titik A,
pahabain ang sumusunod na pangusap sa pamamagitan ng paggamit ng inklitik. Para sa unang bilang. Magaling. Pagpapahaba. Dumating na rin ang araw ng laban. Pangalawa. Magaling. Pagpapahaba. Ito talaga ang pinakamasayang araw ko. Pangatlo. Mahusay. Pagpapahaba. Kahit sabihing babae ako, kaya ko pa rin maging malakas. Pang-apat. Napakagaling. Pagpapahaba. Sa laban, di talaga dapat sumuko. Panglima. Mahusay. Pagpapahaba. Lahat naman ng babae ay may angking lakas at ganda. Pang-anim. Tama. Pagpapahaba, hinarap pa rin ni Heidelin ang laban ng buong tapang. Pang-pito. Napakahusay. Pagpapahaba. Ako ba naman ang babaeng susuko sa laban? Pang-walo. Tama. Pagpapahaba, kailangan talaga ang determinasyon para manalo. Pang-siyam. Napakagaling. Pagpapahaba, kung may problema, may solusyon din. Pang-sampu. Napakahusay. Pagpapahaba. Mahal ko talaga ang Pilipinas, kaya lumaban ako. Para sa titik B, magbigay ng mga pahayag na may inklitik. Sundan ang unang halimbawa. Kasi. Lumaban kasi ako. Ikaw naman ang sumagot sa pangalawa. Magaling. Manalo sana ako sa paligsahan. Pangatlo. Magaling. Mag-eensayo pa ako bukas. Pang-apat. Napakagaling. Magpahinga muna tayo pagkatapos ng laban. At pang-lima. Napakahusay. Lumaban tuloy siya kahit pagod na.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang tekstong impormatibo o ang paglalahad muli, recount, ng talambuhay o biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan gaya ng mga bayani, manggagawa, dalubhasa, at iba pa. Mga kataga o inklitik sa pagpapahayag. Mga bahagi ng aklat bilang isa sa pangkalahatang sanggunian o glossary at bibliografiya. At ang layon ng mga tekstong bisual o ang patalastas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.